Minsan pag night duty kami dito, dinadaanan kami, sinisigawan kami dito, matatapang kayo mga ganon ng mga style. May tatawag dito na kayong isusunod, ubusin namin kayo lahat dyan, pare-pareho lang kayo. Mayroong mga threat na papatayin po, kasama kayo ng asawa mo at saka yung anak mo, sabay kayo ipasok doon sa loob ng yung nilalagyan ng bigas. Kung maaari, total niya na stop yung pagka-journalist. Hindi naman pwede kasi may prinsipyo nga sila. Pangalawa, hindi naman daw siya takot mamatay. Tinatakot ko siya kasi sabi ko, iwanan ka namin ng anak mo kung hindi ka mag-resign dyan, mag-resign sa trabaho mo, aalis kami ng anak mo, sabi ko ng gano'n. Kumakain po kami sa gilid po ng tindahan namin. Bumili yung bumaril ng sigarilyo, tapos nag-greet pa po siya ng magandang gabi po ma'am. Tapos binaril kaagad sa ulo. O isang bala lang po, isang baril lang po. Tapos umalis na kaagad siya. Kasi nung first month na nangyari yun, hirap na hirap ako sa mga bata. Yung bunso ko, sabi niya, dati gusto niya maging piloto para i-tour niya ako around the world. Then after, nag-change yan. Sabi niya agad, gusto ko yung maging piloto para bombahin ko ang Sharif Agua. Kita ko mga tao, grabe. Ang tulong ng mga tao, grabe talaga. Ang dami-daming tao pumunta sa ospital na papakuha ng dugo dahil donate nila yung dugo sa kay Boy. Kaya sabi ko nakikita kong yung pagmamahal ng mga tao sa kanya, grabe talaga. Yung mother ko parang hindi man talaga kami, kasi parang ako na yung gikuha niya sa family, kasi yung nga busy na siya sa pagsusulat niya. Pero sa ngayon, na-realize ko na yung trabaho niya talaga tama, at yung pinaglalaban niya, yung sinusulat niya ay para sa tama at para sa future ng... Alam namin, ina-explain din niya na yung ginagawa niya para din sa amin in the future. Sabi nga nila, grabe yung case mo, talagang hindi ko, kung kami siguro binigay sa'yo ng Diyos yan kasi alam niya kakayanin mo. Kung magsisigaw ba ako, kung magwawala ba ako against the government kasi wala silang ginagawa. Meron ba? I mean, anong example may ipakita ko sa mga anak ko? Sila may hirap. Ayun oo. Yung mga anak ko, pag nakikita lang umiyak ako, umiyak yung mga yan. Kaya iniiwasan ko as much as possible. Kasi yung mga anak ko sa akin kumukuha ng lakas. The media culture has matured in terms of the media started to look into real issues. Unlike before when, you know, the media was just playing it a laissez-faire kind of attitude in terms of how dynamic or how active the media is really in terms of, you know, it's being its role as a fourth state, so to speak. Nagsimula magkaroon ng tradisyon ng hard-hitting commentary and hard-hitting news. Wala kami ritong kasaysayan ng political violence. Pero itong dalawang pagkamatay ay hindi ito karaniwang pangyayari. At the same time, it's likewise probably a new trend. Dati-dati rito, yung style ng broadcasting and style ng press, hindi mo sabing hard-hitting. It's terribly important. It's imperative that we are able to identify or at the least conclusively point to the possible mastermind. Because without that, there will always be a proverbial sword of Damocles over our heads. You would think that, you know, violence could erupt anytime. All our institutions that are of law enforcement have been so politicized that in the end, the question is how many men out there will buck the system, will say, I will not be part of that. Nakakulong sila talagang nakakulong sila bilang ordinaryong tao. For me, that is justice already. Talagang preso talaga. Hindi, preso talaga. Hindi yung nakasarado lang yung gate. Yeah, preso talaga. Yung kasali sila doon sa mga ordinaryong tao na nakakulong. Hindi sila nakakulong na nasa isang kwarto sila. May catering pa. May mga naglalaba pa for them. Hindi yun ang hustisya. We keep telling the private complainants not to lose hope, to continue on, because so many witnesses have already risked their lives and their families.
Ang pinangahawakan ko na lang ngayon pag nagkaroon ng hustisya yung 57 cases. Kasi pang 58 yung tatay ko eh. Isa pa yan, pinaglalaban ko yung number. Pag nakakuha ng hustisya yung 57, kung hindi man makita yung tatay ko, hindi man kami makakahabol sa kaso, isipin ko na lang din, nakasali na yung tatay ko sa hustisya. Sabi nila, gusto daw nilang mag-give up kasi nakakapagod. Sabi ko sa kanila, kung may tao na dapat unang gumive up, ako yun. Number 1, wala akong kaso. Ba't nandun ako sa hearings? Hindi ako nag-give up. I mean, the whole problem of attacks and threats against journalists lie in the culture of impunity. The fact that people can do whatever they want without having to answer for it, and without ever fearing that they will be held accountable for whatever it is that they did. Habang may mga taong nandyan sa likod natin tumutulong, dapat hindi tayo tumigil, dapat hindi tayo give up. Kasi kung sila nga, wala silang kamag-anak doon, hindi sila gumigive up sa pagtulong sa atin. Tayo pa. May nagpunta dito sa bahay ng mama ko na fiskal. Pero sabi niya sa akin, papayag, kung mayroong aariglo sa iya ka sa'yo, sabi niya, papayag ka. Sabi niya na ganun, aarigluin ang kaso. Sabi ko, hindi ako papayag kahit ilang milyon. Sabi ko, kahit magkain kami ng asin ng anak ko 3 bisis sa isang araw, hindi ako papayag na aarigluhin yung ang kaso ko. Sabi ko na gano'n sa kanya. Ako ya, kahit wala ako makukuha, basta mabigyan lang ng hustisya ang asawa ko na gano'n, sabi ko sa kanya. But we ask ourselves, what does true justice mean? What does it mean? Is it just getting the mastermind, punishing them? Is it that? Yes, we want that. We want them punished. We want the entire Philippines to see na hindi porket mayaman ka at makapangyarihan ka, hindi ka na kayang ikulong. No, we want them punished, yes. Pero true justice is not that. If everybody who's ever listened to my dad and everybody who's ever been loved by my dad and who's been helped by my dad, kung kaya nilang magbago, if we all stop being so scared, wag na tayong maging duwag, wag na tayong maging takot. If kaya nating ipaglaban yung pinaniniwalaan natin. Damihan natin yung maingay. Magreklamo kayo kung kailangan nyo magreklamo. Magsumbong kayo kung kailangan nyo magsumbong. Yun ang gusto nyo sabihin eh. What was taken away from us was a lot. Yeah. It was a lot. What they killed in our family is that my dad will not be able to attend my sister's graduation. Wala na siya dun sa first communion ng bunso. He won't be there to teach my brother how to court a lady. He won't be there to teach Sophia how to give a speech. What they took from us is a lot. And so we wish for justice, and so we wish na sana mamulat naman yung mga mata ng tao, kasi kung hindi, we would have sacrificed from our family, and all for what? For nothing. My dad's so young, and we had so many plans with him. We wanted to do so many things with my dad. And they took him away from us. And we just hope na sana it has meaning, na sana it can change something. Because if it can't, gosh, he would have died for nothing, and that's just a huge blow for us. Huge blow.